Hi guys, nag-voice over na lang ako kasi ang daming nagbe-video ko dito sa lugar namin. So kabilat kaliwat kanan yung mga nagbe-video ko dito. So hindi pwedeng hindi pwedeng kaya voice over na lang ako. So andito tayo sa kapitbahay, our friend, charot, para humingi ng sili, ng saluyot. Kasi napakalawak na kanilang taniman. So, nag-offer sila sa amin na madami silang tanim at hindi naman daw nila nauubos. So, isa dito ang sili. So, dahil mahilig kami sa sili, this is a very good, diba? Blessing na din na magkaroon ka ng kapitbahay na talagang mabait. So, ayun, tinatawag na ako ng hipag ko para kumuha ng saluyot. So, pupunta na kami ngayon para kumuha ng saluyot. Then, nakakuha na din ako ng sili. So, tignan nyo guys, dito. Talagang mapuno pa dito. And, napaka-peaceful. Ayan, tignan nyo. Tignan nyo, ayan. Pag pupunta pa kayo dun, medyo pabundok na siya. So, dito kami kukuha ng saluyot. Dito yung bahay nila. So, malawak tong lupa nila dito. Ayun. Kung may improve to, I think mas madami sila may tatanim dito. So, nasa likod daw ng bahay nila yung pagkukuha na naman ng saluyot. Ayan. Napakadami. Ayan, hanggang dun yan sa dulo, guys. Napakadami saluyot. Medyo madamo na siya kasi hindi daw sila kumakain ng saluyot. Hindi sila marunong magluto ng saluyot at di nila alam na nakakain pala ang saluyot. So, ayun, may mga kawayan pa sila doon. Ayun, may 3 usbong na nga eh. Yan, kung mahilig sila sa labong. Kaso hindi daw sila kumakain ng labong and saluyot. So, syempre, dahil Ilocano tayo, ayan, kuha tayo ng saluyot. Masarap to sa, sa labong, tsaka idingding. But, ang gagawin namin, is ipapaksiw namin itong saluyot na makukuha namin. So, kailangan natin ng medyo madami-dami and napakadami naman talaga ng sarap mamitas ng dahon ng saluyot, guys. So, napakaganda ng mga bulaklak. Ayan, medyo nakakarami na kami but dahil sobrang sarap mamitas sa dami ng saluyot. Ayan, isang malaking plastic bag ang amin mapupuno ngayon. Ayan, hanggang doon. Hanggang doon yung mga saluyot niyan. Matataas na yan. Puro saluyot yan, guys. Ayan. Kaso nakakatakot na pumunta doon kasi baka may ahas, diba? So, dito lang kami. Dito lang kami sa bungad. Ayun, kasi baka may ahas na doon. Kasi di talaga sila kumakain as in. So, madami dyan. Hindi nila tinagalaw yung saluyot. Kaya siguro yan, napakadamo na din dyan. Kaya, ayun. Baka may ahas. So, dito lang tayo. So, madami rin naman na kami nakuha. And, siguro naman din naman na kami kailangan ng sobra-sobra na yung mga nakuha namin. Napakaganda talaga nitong flower na to. Actually, kumuha ako ng buto niyan, guys. Ko lang yan. Isasaboy ko lang dun sa aming yard para tumubo sila. Ang ganda. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa bulaklak na to. Napakaganda, oh. Diba? Parang siyang sunshine. Charot. Napakaliwanag niya. Ayan, dahil kumuha ko ng mga buto, ay isasaboy ko yan sa aming bahay. Dun sa likod ng bahay namin. I want to, gawing garden. So, ayun.
the thing na na-realize ko sa buhay, guys, is pag mahiyain ka, walang mangyayari sa'yo. Kasi, niisip mo kung ano yung iisipin ng iba, na kesyo, ay, ganyan lang yan, ganyan ito lang yan. So, nahihiya ka dahil iniisip mo kung ano yung iniisip ng iba sa'yo. For me, guys, kailangan yung mindset natin talaga mabago. Kailangan na natin magbago. Kailangan isipin na lang natin yung sarili natin. Dahil hindi naman tayo nila bibigyan ng pagkain. Hindi naman sila yung magbibigay sa atin ng pangtustos. Kung may kailangan natin, may kailangan tayo, 'di ba? So, kung ano man yung trabaho mo, basta marangal, kahit nasa probinsya ka man o nasa city, dapat hindi natin ikahiya yun, guys. Kung may pinag-aralan ka, and then hindi mo nagamit dahil mas nakita mo yung opportunity ay nasa ibang bagay na akala mo hindi naman pala uubra. So, huwag tayong mahiya. And that's what I'm working for myself, na huwag nang intindihin ko anong iisipin ng iba. So, ang layo na ng pinag-uusapan natin, di ba, guys? Nag-harvest lang tayo ng saluyot dito, pero napaparealize na tayo sa life. Kaya nga nang sinabi ko, ito na yung ating saluyot na na-harvest na bigay na ating kapitbahay. So, ngayon, lulutuin na namin siya like paksiw na saluyot. Kasi masarap din yun, guys. Madaming bawang and luya. Tapos, lalagyan mo lang siya ng konting suka and bagoong. So, ayan, papakita ng ate ko kung paano niya lulutuin yan. So, hinuhugasan muna namin yung saluyot at ito na nga lahat yung nakuha namin saluyot. So, nagdikdik siya ng luya at may bawang dito. Medyo madami yung bawang, tsaka yung sibuyas. Masarap din sana yan. Kaso mahal ang sibuyas, diba, guys? So, bumawi na lang tayo sa bawang tsaka luya. Ayan, luya, and then sibuyas. And pagsasamahin lang yan. Like, parang, nagluluto ka lang din ng paksiw na isda. Ang kaiba lang nito ay may bagoong. So, nalagyan ng aking ate ng Knorr cubes para naman medyo sumarap siya. So, pinaghalo-halo na yung Knorr cubes, yung luya, yung bawang, and sibuyas. And lalagyan yan ng kapatid ko mamaya ng bagoong. And then, konting tubig para maluto yung dahon ng saluyot. And konting tubig. Panluto lang yan sa dahon ng saluyot, guys. And then, pakukuluan. And then, lalagyan ng konting suka maya-maya pag kumulo na and medyo luto na yung saluyot. So, yan, nilagay na ng kapatid ko yung dahon ng saluyot. So, perfect to, guys. Pag may kayo, may pritong isda, and then this one, ay, heaven. Sobrang sarap na nito. Saluyot. Kung hindi nyo pa na-try, so, try nyo. Masarap talaga, guys, ang paksiw na saluyot. So, ito, medyo luto-luto na siya. And ayaw namin ng sobrang lutong-luto kasi ayaw namin yung medyo madulas. So, yung tama-tama lang. Kaya nalagyan na namin ng suka and then konting kulo. And that's it. Luto na yung paksiw na saluyot, guys. Ayan, masarap na yun. Sobra. So, ito na. Luto na siya. Ayan na siya, guys. Ayan. So, kain na kami, and then this one, sarap magkamay nito. Wala kaming isda, ito lang yung ulam namin. But anyway, masarap na to. Kain tayo guys. Ayan. Sarap magkamay.